Saglit lamang, dumating na ang kaibigan nilang si Dante. Nakakunot ang noon nito at halos pailalim kumakatingin. Parang gusto pang maghamon ng suntukan dahil sa galit ng pagkakasalubong ng kanyang mga kilay. Bagsak ang katawan nito sa upuang katabi ni Ellie, habang ang dalawa niyang kaibigan tahimik na tinitinan lamang siya. Dahil dito, napahilot siya sa kanyang sentido at napansin na mapanuring tingin ng mga kaibigan sa kanya. "What?" Bulyaw na tanong ni Dante. "Hey, maghunos dili ka, Mr. Dante Valdelion. Para kang sasabak sa kung ano sa mukha mo eh." Sinalina ng alak ni Jake ang basa nito. "Inumin mo para kumalma ka at para makapag-isip-isip ka." Kinuha naman yun ni Dante. "Bakit ba ako nagpunta sa ganitong sitwasyon?" Pinagmamasdan lang siya ni na Ellie at Jake. At nang mapansin ni Dante ang mga tingin ng dalawa, matalim niya din silang tiningnan. "Hoy, wala ba kayong sasabihin? Kaya nga nakipagkita ako sa inyo rito sa bar eh. Tapos titingnan niyo lang ako ng ganyan?" Galit na sabi ni Dante. Natawa naman ng mahina si Jake. "Alam mo Dante, ngayon ka lang namin nakitang sobrang problemado eh. Hindi ka mapakali. Salita ka ng salita, napakasungit mo. Pero hindi mo naman alam ang gagawin mo. Kung hindi ka namin kilala, baka kanina ka pa namin iniwan dito. Pare, inlababo ka na." Natatawang sabi naman ni Ellie. "Paano mo naman nasabi na in love ako? Eh in love naman talaga ako kay Leia ko." Sad ni Dante. "Oops, parang hindi kay Leia eh. Maybe sa fiancé mo?" "Tigilan mo ako, Ellie. Nakakabanas ka na." Galit na sabi ni Dante. Natawa naman ang dalawa. "Pare, in love ka na. Pwede ba namin makilala ang fiancé mo? Para naman makilatis namin yan. Ngayon pa lang at naata ko makilala yung si Isabel Castillo na yan." "Fiancé ko nga diba? Ba't ka atot na makilala? Susulutin mo pa ako?" "Congratulations, Mr. Dante Valdelion. You're not a bachelor anymore. And welcome to Husband World." Biro ni Ellie, natawa ng tawa. Habang nakikipagkamay ito kay Dante. Puro kantsaw at tuksuhan ang nangyari sa pagkikita ng tatlo. Kahit paano gumaan naman ang loob ni Dante. Totoo nga kaya? Paano nangyari yun? No, he's not in love with his fiancée. He still love Leia. At susuyuin niya si Leia kapag naayos na sa kanila ni Isabel. Bad shot siya sa daddy niya. Good morning po, Tito. Gusto ko lang po makausap si Isabel." Magalang na bati na sabi ni Dante. "Good morning din sa'yo. Maupo ka muna, Dante." Ganting bati ng papa ni Isabel. "Iho, my daughter is disappointed. Galit pa rin siya sa'yo. Hindi pa niya sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit siya nagagalit sa'yo. Pero nag-aalala ako. Umatras na siya sa kasal niyo. Now, tell me your side." Sad ng papa ni Isabel. Hindi naman na nagulat si Dante sa desisyon ni Isabel. "I'm sorry, Tito. It was my fault. Pinaghintay ko po siya ng matagal. And she caught me another woman." Nakayukong sabi ni Dante. Kasalanan naman niya kung bakit umaatras sa kasal nila si Isabel. Napakuyom ng kamao si Norman. Hindi niya akalain na gagawin to ni Dante sa anak niya. Their wedding is settled at wala siyang makitang dahilan para mambabae ang lalaki mapapang-asawa ng anak niya. At siya rin ang pumili kay Dante para ipagkasundo silang dalawa. Pero para sa kanya, alam niyang hindi siya nagkamali na ang binata ang napili niya para kay Isabel. "Dante, how could you do that? Akala ko okay na sa inyo ng anak ko. At nagkakaintindihan na tayo sa magiging kasal niyo ni Isa ko. Paano mo nagawang lokohin si Isa?" Galit na tanong ni Norman kay Dante. "Tito, I know napakalaki ng kasalanan ko sa inyo at kay Isabel. Even to Daddy. Kaya nga po ako nandito para humingi po ng tawad sa inyo at kay Isabel. Sorry po. I hurt Isabel nung nakita niya ako sa loob ng kondo ko kasama ang ibang babae. Alam ko pong mahirap paniwalaan pero I want to continue our wedding. Ang kasal namin ni Isabel. It's not because of the company, but because I want Isabel to be my wife. I still didn't know what I really feel for Isabel. Pero hindi po ako makakapayag na hindi matuloy ang kasal naming dalawa." Pag-amin ni Dante. Napangiti si Norman at nilapitan si Dante.
Hindi ako nagkakamali ng pagpili sa'yo, Dante. Alam ko maalagaan mo ang anak ko. And I hope na maging aral sa'yo ang mga nangyari. Besides, ikaw pa rin ang napipisil ko para maging manugang ko. Sad ni Norman. Sa narinig niya mula kay Dante, alam niyang mahal na nito ang anak niya. It's just, bata pa sila at mapusok. Thank you po, Tito. Huwag mo nang ulitin ito, Dante. Yes po, Tito. Puntahan mo na lang si Isa sa kondo niya. Hindi umuwi rito sa bahay ng ilang araw. Okay po, Tito. Salamat po ulit sa tiwala niyo para sa akin. Sakay na ng kotse si Dante para puntahan si Isabel. Alam niya na maaayos din ang lahat at matutuloy ang kasal nila. Nakarating na si Dante sa kondo. Ibinigay naman ang address ng kondo ni Isabel ng papa nito sa kanya. Huminga ng malalim si Dante saka nag-doorbell. Agad naman na pinagbuksan siya ng dalaga. Nagulat pa ito na mapagsino ang taong nasa labas. Isasara na sana niya ang pinto nang iharang ni Dante ang kamay niya. Ouch! Malakas na daing ni Dante at napapikit ang kanyang mga mata. Nanlaki naman ang mga mata ni Isabel nang makitang halos na mimilipit sa sakit si Dante. Agad niya tong dinaluhan at hinawakan ng kamay. Kasi naman, sino ba nagsabi sa'yong ilagay mong kamay mo sa pinto? Ayan tuloy nasaktan ka. Nag-aalalang sabi ni Isabel. Napamulat ng isang mata si Dante at napangiti nang makita mukha ni Isabel. Pinipigilan ni Dante na tumawa ng malakas. Bigla naman na tumingin si Isabel dito. Mabilis na ipinikit ang mga mata niya. Nahuli yun ni Isabel. Huli ka na eh. Ang galing mong magdrama, Mr. Dante Valdellion. Umalis ka na nga. Galit na taboy nito. Napamulat naman ng kanyang mga mata si Dante. I'm sorry. Please forgive me, Isabel. Give me another chance. Pangako hindi na maulit ang mga nakita mo. Saka magiging seryoso na ako sa pag-asikaso ng kasal natin. Isabel crossed her arms. I'm begging you. Pagmamakawa ni Dante. Bakit ka ba apektado na hindi na matutuloy ang kasal natin, Dante? We don't have feelings for each other, di ba? Kaya okay lang naman na hindi matuloy ang kasal nating dalawa. Can we talk inside? Napalingalinga si Dante sa loob ng kondo ni Isabel. Kulay pink ang pintura ng buong wall at pader, habang white naman ang mga muebles niya. Nice place. Hindi kita pinapapasok para magkomento sa loob ng kondo ko. Umupo ka't magpaliwanag. Sorry. Hindi ako may kailangan sa'yo. Ikaw may kailangan sa akin. Paano mo naman nasabi yan? I think wala kang alam kung bakit na-arrange marriage tayo. Do you ask your papa why? Bumabagsak na ang kumpanya nyo. And my dad can help your papa na may bangon uli ang kumpanya nyo na nalulugi na. Ang solusyon, ikasal tayong dalawa. Since my dad invest a lot of money para lamang hindi bumagsak ang kumpanya na naipundar ng papa mo. Ayaw ni daddy na mawala ang kumpanya nyo dahil sa laki ng pera na na-invest niya. Pati siya madadamay. That is why I want to continue this wedding. Napayuko ng ulo si Isabel at umiyak na dahil wala siyang kaalam-alam na mawawala na pala ang negosyo na naipundar ng papa niya. Narinig ni Dante ang pag-iyak ni Isabel. Naihilig ni Dante ang ulo ni Isabel sa dibdib niya. Doon umiyak nang umiyak si Isabel. Hinahaplos ni Dante ang likod ni Isabel para mapakalma. Napangiti si Dante. Alam niyang napapayag niya si Isabel na ituloy ang kasal nila. Ilang araw na lamang kasal na nilang dalawa. Gaganapin to sa simbahan at pili lamang ang mga dadalo. Dadalo ang mga kaibigan ni Dante. Ang napili niyang best man, si Ellie. Kompleto na rin ang mga abay nila. At ang mga kailangan sa kasal nila, sa simbahan, reception, naayos na din. At dahil maliit pa ang kambal na kapatid ni Isabel, si Ashley ang napili nitong maid of honor. Araw ng bachelor party ni Dante. Si Jake ang nagayos. Puro kaibigan nilang lalaki ang dadalo. Hindi nga lang kasama si Reed dahil nasa London pa. Bumukas ang pinto ng kwartong nirentahan nila para sa bachelor party. Iniluwa nito si Dante na nakapiring ang mga mata. Pare, are you ready for your big night? This is a goodbye party being a bachelor. Kaya humanda ka na. Malakas sa sigaw ni Jake. Nagsigawan naman ang mga kaibigan nila. Naigiyan ni Jake si Dante sa gitna at inupo yun doon. Pare, congratulations on your wedding day. Bulong ni Jake dito. Sinuntok naman ni Dante si Jake sa tiyan. Ouch! Masakit yun ah. Pero rito, masasarapan ka.
May nakakalokong tawang sabi nito. May maharot na tugtog ang pumailan lang sa buong kwarto. Kinakabahan si Dante. Jake, I told you, no girls. Lagot ako nito. Galit na sigaw ni Dante. Naghihiyawan lang ang mga kaibigan niya. Hindi alam ni Dante ang nangyayari. Naririnig lang niyang tugtog at mga hiyawan ng mga kaibigan. Maya-maya naramdaman niyang may lumapit sa kanya at humawak sa balikat. Kinabahan siya. Go! Igiling mo! Sigaw ni Ellie. Sinasayawan si Dante ng isang babae na nakamaskara. Yes! Go, Dante! Mga hiyaw ng mga kaibigan. Mga loko, ipapahamak ba ako kay Isabel? Naalala nito ang bilin ni Isabel na walang babae dapat sa bachelor party. Walang music at walang dancing lights. Pero kabaliktaran ng lahat ng yun sa inaakala ni Isabel na mangyayari. Pinagpapawisan si Dante. Sa kaba at takot kapag nalaman ni Isabel ang nangyayari sa party niya. Ngayon din ginanap ang despedida de soltera ni Isabel at sa kondo ito ng fiancé niya ginanap. Nagpagiling-giling pa ang babae sa kandungan ni Dante. Ayaw nitong hawakan ng babae sa katawan. Pero walang nagawa si Dante nang hawakan ng babae ng mahigpit ang kamay niya. Naghihiyawan naman ang mga kaibigan niya. Go, Dante! Bukas hindi ka na binata, kaya magpakasaya ka na. Pare, mga loko kayo. Tanggalin niyo na tong babaeng to. No pare, just enjoy the night. Biglang tumahimik ang paligid. Wala na ding tugtog. Iniwan niyo ba ako? No, I'm here. Who are you? I'm your desire. I'm getting married. Umuwi ka na. No, lover boy. Hindi pa tayo tapos. Sagot ng babae. Pupungas-pungas naman ang mga mata niya si Dante. Pero madilim ang paligid. Sino ka? Tumawa lang ang babae bilang sagot. Nilapitan nito si Dante at hinalikan sa labi. Nagpupumigla si Dante at pilit inilalayo ang babae. Pero mapilit kaya hinawakan ni Dante ang maskara nito. Napaatras ang babae. Leia, ikaw? Hindi mo man lang ako hinabol nung nakapag-break ako sa'yo. Ganun na lang ba ako sa'yo, Dante? Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo, basta mo na lamang ako itatapon? Leia, sinabi ko na sa'yo na ikakasal na ako. And we should stop. Stop? Sinabi mo sa akin na pakakasalin mo ako kapag naanal ang kasal niyo sa Isabel. What happened now, Dante? Tell me! I'm sorry, Leia. Nangako ako sa'yo noon, pero now, I realize na we're not meant to be. I like Isabel, at siya na pakakasalan ko. Pinaasa mo lang ako. Nilokot ginamit. Sinabi mo mahal mo ako. Diba? Patawarin mo ako. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, Leia. Pero di tama na ituloy pa natin ang relasyon natin. Masasaktan at masasaktan ka lamang ng dahil sa akin. Alam ko na mahirap tanggapin ang lahat, pero it's for your own good. Para sa akin o para sa'yo, Dante. I hate you so much. At dahil sa ginawa mo sa akin, huwag mong asahan na mapapatawad pa kita. Go and get married. Alam ko isang araw babalik ka rin sa akin. Sabi ni Leia, saka tinanggal ang kamay nito sa balikat niya at dumiretso na sa pintuan para umalis. Naiwan si Dante na nakatayo ron. Araw ng kasal. Handa na ang lahat para masaksihan sa araw na to ang pinakahihintay. Ang araw na magkakaroon ng katuwang si Isabel. Ito rin ang araw na ipagkakaloob niya ang buhay niya kay Dante. Dapat masaya siya dahil masaya ang lahat ng mga taong ikinakasal. Pero kabaliktaran sa kanya. Sa loob-loob niya, ito ang araw na pinakamasamang pangyayari sa buhay niya. Magiging pag-aari na siya ni Dante. Ang araw na hindi siya madaling makakaalis sa poder ni Dante. Anak, masaya kami ng papa mo dahil binayayaan kami ng mabait na anak. Masunurin at magaling sa buhay. Ang araw ng kasal ang isa sa pinakamagandang pangyayari sa isang babae. Ang makaisang dibdib ang lalaki. Ang lalaki sa kanyang puso. Hindi man dahil sa pag-ibig kaya kayo ikakasal. Alam namin na matututunan mo ding mahalin si Dante. Basta maging mabuting may bahay ka at maging masunurin sa asawa. Lahat ng problema masosolusyonan niyo kapag bukas ang bawat isa sa inyo. Mga pangaral ng Mama ni Isabel. Tatandaan ko po yun. Thank you po, Ma. Sagot ni Isabel at niyakap na siya ng mama niya. Siyang dating naman ng papa niya, niyakap siya at hinalikan sa noo.
Mag-aasawa na talaga ang panganay ko. Salamat anak ha. Nakangiting sabi ng papa niya. Oh, tayo na sa simbahan. Baka nainip na si Dante. Aya ng mama ni Isabel. Tumango naman sila at itinakip na ang belo ni Isabel sa mukha niya. Sakay ng puting kotse ay papunta na sila ng simbahan. Kinakabahan si Isabel. Siyempre, kasal niya ito. Lahat naman kinakabahan sa araw ng kasal nila. Pumailan lang ang kanta sa buong simbahan. Kasabay ng paghakbang ni Isabel papasok sa loob ng simbahan. Lahat ay nakatingin sa bride habang ang groom ay ninenervyos malapit sa altar. Pinagpapawisan ng mga kamay at noo ni Dante sa sobrang kaba. Pare, ang ganda pala na magiging asawa mo. Sana makatagpo rin ako ng babaeng ihaharap ko sa altar. Komentong sabi ni Ellie, ang best man ni Dante. Nilingon naman ni Dante ang kaibigan at napangiti. Proud siya sa sarili na pakakasalan niya ang pinakamagandang babae. Tinitigan ni Dante ang babaeng papalapit sa kanya, kasama ang mga magulang nito. He never expected that he will feel like this seeing Isabel wearing her wedding gown. Sobrang tuwa at excited. Halo-halo na nga ang nararamdaman niya. She is mine and only mine forever. Nasigaw ni Dante sa isip habang nakatingin pa rin kay Isabel. Nang matapos ang kanta ay nakarating na si Isabel kay Dante. Nakipagkamay si Dante sa papa ni Isabel habang ang mama niya ay niyakap si Dante. Pati ang daddy ni Dante ay niyakap si Isabel. Welcome to our family, Iha. Masayang sabi ni Lucas sa manugang habang nasa tabi niya si Nieves, ang kanyang asawa. Ngumiti si Isabel at tumango. Saka ibinigay na ng papa ni Isabel ang kamay niya kay Dante. Hawak kamay silang naglakad papuntang altar. Pasulyap-sulyap si Dante sa napakaganda niyang bride. Hindi maiwasang humanga sa maamong mukha ni Isabel. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, binibigkas ko na kayong dalawa ay mag-asawa na. Dante, maaari mong halikan ang iyong asawa. Ang sabi ni Father para sa pagtatapos ng seremonya ng kasal nila. Humarap si Dante kay Isabel. Itinaas ang belo nito. Tinitigan niya ito sa mga mata. Saka hinawakan sa baba nito at inilapit ang mukha niya sa kanyang asawa. Naglapat ang mga labi nilang dalawa. Napapikit si Isabel. Ang first kiss niya sa araw ng kasal niya. Ipinapakilala ko sa inyong lahat ang bagong kasal. Sina Mr. Dante Valdelion at Mrs. Isabel Wills Valdelion. Masayang pakilala ni Father sa kanila. Nagpalakpakan naman ang lahat nang nakasaksi sa kasal ni na Dante at Isabel. Masayang-masaya ang mga magulang nilang dalawa. Sa reception ay masayang-masaya ang lahat. Pati na si Dante, hindi maalis-alis ang ngiti sa labi nito. Nilapitan ni na Ellie at Jake si Dante para batiin ito. Hawak ni Dante sa isang kamay si Isabel. Congrats pare! Yo! May asawa na siya! Sigaw na bati ni Jake. Salamat pare. Nakilala niyo na ang napakaganda kong asawang si Isabel. Sabi ni Dante. Nakasimangot naman si Isabel sa tabi niya. Natigilan sina Ellie at Jake nang makita ang itsura ng asawa ni Dante. Pare, mukhang wala sa mood ang asawa mo ah. Mahinang bulong ni Jake. Hayaan mo na. Siyempre, pagod. Kakasal lang namin. Sagot na lamang ni Dante sa mga kaibigan niya. Mrs. Congrats. Naitali mo na ang kaibigan namin. Natatawang biro ni Ellie. Tumango lamang ng ulo si Isabel at pilit na ngumiti. Nagiba naman ang itsura ni Dante sa nakitang reaksyon ng asawa niya. Kumain na kayo, Jake at Ellie. Pag-iba ni Dante sa usapan. Tumalima naman ang dalawa at pumunta na sa mesa ng mga pagkain. Anong problema, Isabel? Baling na tanong ni Dante dito. Wala. Gusto ko na magpahinga. Naiinis na sagot ni Isabel. Hindi pa tapos ang reception. Pwede naman tayong magsabi sa kanila na mauna na tayong umuwi. Ikaw ang bahala. Kibit balikat na sabi ni Dante. Ma, pa, Daddy and Mommy, mauna na po kaming umuwi ni Isabel. Pagod na po kasi ang asawa ko. Okay lang, iho. Sige na. Bigyan niyo kagad kami ng apo ni Isa, ha? Natatawa namang tumango ang ulo ni Dante. Handa naman siya para magkaroon sila ng anak ni Isabel. Hindi lang siya sigurado sa asawa niya kung gusto nitong magkaanak sila. Lalo na at 3 taon lamang silang magsasama na dalawa.
Hinatid ang bagong kasal ng isang white bridal car na may nakalagay na just married. Nakangiting kumakaway si Dante sa mga bisita nila. Si Isabel walang kibo sa tabi niya. Itinaas na ni Dante ang bintana ng kotse at umayos ng upo. Kanina pa niya napapansin ang asawa na walang imig. Kahit noong nasa resepsyon, iba na ang timpla ng mukha nito. Alam niya sa sarili niya na ayaw talaga ni Isabel sa kanya at hindi ito payag na ikasal silang dalawa. Nakuha lamang niya ito sa pilit noong sinabi niya ang katotohanan dito. Mahal na niya si Isabel. Natutunan na niya itong mahalin. Unang kita pa lang niya sa asawa niya nung gabi na ipinakilala siya dito ng papa niya. He know he have a deep feelings for his wife. He just ignore it. At pinaniwala ang sarili na mahal niya si Leia. Tiningnan ni Dante ang asawa niya. Hinawakan niya ang kamay nito at hindi naman ito pumalag. Kaya kahit paano ay natuwa siya. Manong, pakihatid po kami sa bahay. Sabi ni Dante sa driver. Alam niyang hindi alam ito ng asawa niya. At isa itong sorpresa para kay Isabel. Okay po, sir. Nagtataka si Isabel sa daan na tinatahak nila. Hindi ito ang daan na papunta sa bahay nila Dante. At hindi rin ito ang daan papunta sa kondo ng asawa niya. Hindi niya na lamang ito pinansin. Nang pumasok ang sinasakyan nila sa isang kilalang subdivision, hindi naman na kalayuan ang tinahak nila at huminto na ang kotse nila sa isang malaking bahay. Napalingon si Isabel kay Dante. Nagtatanong ang mga tingin niya sa asawa niya. Ngumiti lamang si Dante sa kanya at binuksan ang pinto ng kotse saka lumabas siya. Umikot to sa kanilang pinto at pinagbuksan si Isabel ang pinto. Napalingon si Isabel kay Dante. Nagtatanong ang mga tingin niya sa asawa niya. Ngumiti lamang si Dante sa kanya at binuksan ang pinto ng kotse saka lumabas siya. Umikot to sa kanilang pinto at pinagbuksan si Isabel ng pinto. Inilahad ni Dante ang kamay niya sa asawa niya. Kinuha agad yun ni Isabel at inalalayan siya sa pagbaba ng kotse. My wife, this is our new house. It's a gift for my lovely wife. Bagong bahay para sa ating bagong buhay na bubuuin. Malawak ang ngiti na sabi ni Dante. Nakatingin lang si Isabel sa asawa niya. Nabigla siya nang buhatin siya ni Dante. Ibaba mo nga ako! Malakas sa sigaw ni Isabel. Nakangiti lang si Dante at nakatitig lang sa kanyang mga mata. Ang titig na tumatagos sa kanyang kaibuturan. Huwag ka nang pumalag, asawa ko. It's our honeymoon, kaya humanda ka. May nakakalokong ngisi ito na lumitaw sa labi niya. Natakot naman si Isabel. Wait! Ang alam ko nagpapanggap lang tayo. Bakit may honeymoon tayo? Mariing tanggi ni Isabel. Parang wala akong maalalang nagkaroon tayo ng usapan tungkol dito, asawa ko. Sagot ni Dante. Oh my God, Dante, nakakainis ka! Nabibiglang sigaw ni Isabel. Napapailing na lang ng ulo si Dante at tawa ng tawa. Napilitan na lamang na humawak si Isabel sa leg ng asawa. Dinala na ni Dante ang asawa niya sa kwarto nilang mag-asawa. Pagkapasok sa loob ng master's bedroom, ibinaba na siya ni Dante. Nagpalinga-linga siya sa buong silid. Pinagsamang feminine and masculine ang style ng kwarto nila. Light colors and black ang motif ng kwarto nila. Ang curtain na kulay puti. Ang kanyang vanity mirror na kulay pink. Napatingin si Isabel sa asawa. Bakit pink? Nagtatakang tanong ni Isabel. I know how much you love pink. Kaya I choose pink para sa vanity mirror mo sa kwarto. Don't worry, ang closet natin, cream ang color. Sagot nito sa kanya. Dante ha, ayoko ng ganyan mga tingin mo. May nakakalokong ngising nilapitan ni Dante ang asawa. Pero atras naman ang atras si Isabel. Asawa ko, I want to claim our marriage. Malambing na sabi ni Dante. May paklim-klim ka pang nalalaman. Ang sabihin mo, loko ka. Simula ngayon doon ako matutulog sa guest room. Bahala kang mag-claim dyan. Galit na saad ni Isabel. Panay ang waksi ni Isabel sa kamay niya. Pero mapilit si Dante. Hinawakan ng mahigpit ang kamay at inilagay sa likuran niya. Hindi na siya makagalaw at makapalag. Saan ka pupunta, asawa ko? Ayaw mo ba akong katabi sa kwarto? At doon ka sa guest room matutulog? Umirap si Isabel at ayaw tumingin sa mga mata ni Dante. Nanunukso kasi ang mga mata nito. Tapos may iba siyang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Pwede ba bitawan mo ako, Dante? Bakit ayaw mo humarap sa akin? Alam mo, Mrs. Valdalion, huwag ka nang pumalag pa.
Gagawin at gagawin naman natin to dahil mag-asawa na tayo. Ang sabi ng papa mo, bigyan natin sila ng apo. Dagdag na sabi ni Dante. Galit na tumingin si Isabel sa asawa. Dante, wala akong balak na gawin yun sa'yo. Dahil kahit nakasal na tayo, wala namang pagmamahal sa ating dalawa. Diba, kaya tayo kinasal? Kaya wag mong pangarapin na magkaanak tayo dahil hindi mangyayari yun. Dahil sa mga sinabi, ay parang nawalan siya ng pag-asa. Namamahalin din siya ng asawa niya. Unti-unting niluluwagan ni Dante ang pagkakahawak sa kamay ng asawa at inilayo ang sarili dito. Hindi mo ba kayang ibigay ang sarili mo sa akin? Hindi mo ba kayang matutunang mahalin ako? Pikit mata na umiling ng ulo si Isabel. Ah! Sigaw ni Dante. Nang lumapit siya kay Isabel na nakasandal pa din sa pader at sinuntok ang pader. Doon na ako sa guest room. Ililipat ko ang mga damit ko ron. Dito ka na sa master's bedroom. Hingal na dagdag ni Dante. Saka lumayo ito kay Isabel. Napaiyak si Isabel at napatakip ng kanyang mukha. I'm sorry, Dante. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako. Gusto kita. Gusto kita. Umiiyak pa din na sabi ni Isabel. Pagkapasok sa loob ng guest room ni Dante, isa-isang hinubad nito ang damit niya. Saka pumasok sa loob ng banyo. Mahal kita, Isabel. Mahal na mahal kita. Sigaw ni Dante habang panay ang suntok sa tiles. Nakatulog si Isabel habang umiiyak kanina. Hindi na siya nakapagpalit ng kanyang damit. Bumangon siya at upo sa kama. Niyakap ang kanyang tuhod at umiyak na naman. Pagkatapos maligo at makapagbihis, tiningnan ni Isabel ang orasan. 12:00 na ng madaling araw. Nakaramdam na siya ng gutom at naisipang pumunta ng kusina. Nasa hagdan pa lang siya nakita na ang asawa niyang tulog sa sofa na naka-boxer short lang. Ipinagmamalaki ang kanyang malapandisal na abs. Napangiti si Isabel sa naisip. Nagkalat ang mga bote ng beer doon. Naawa man ay hindi na lamang pinansin ni Isabel at dumiretso papunta sa kusina. Nagulat siya nang may nakatakip na pagkain sa lamesa. Nagluto siya ng pagkain? Tinanggal niya ang takip ng pagkain at nakita ang pagkain doon. Beef steak. May sabaw ng tinola at kanin. Malamig na yun kaya ininit niya muna sa microwave. Pagkatapos, inihanda niya yun sa lamesa. Naisip niya na baka hindi pa kumakain ang asawa niya. Kaya pinuntahan niya ito sa sala upang gisingin. Dante! Nagulat naman ito. Ngumiti si Dante kay Isabel. Halika na, kumain na tayo. Hindi pa tayo nakakakain. Totoo ba? Sabay tayo kakain? Oo na, kaya tumayo ka na dyan. Napangiti si Dante. Gagawin niya ang lahat para matutunan din siyang mahalin ni Isabel. Umagang kay gandang pagmasdan. Yun ang nakikita ni Dante sa paligid mula sa terrace ng kwarto niya. Second day nila bilang mag-asawa. Although pinagsisilbihan siya, nagluluto ng pagkain niya at naglalaban ng damit niya. Hindi nga lang niya ramdam na asawa siya ni Isabel. Pakiramdam niya, housemate lang sila. Nagmamadaling bumalik si Dante sa loob ng kanyang kwarto. Kumuha ng ilang damit at nang makitang maayos na ay nagpunta na siya sa banyo para maligo. Pagkatapos maligo ay pumunta na siya ng kwarto ng asawa niya. Kumatok siya sa pintuan. Isabel, wake up! Sigaw ni Dante. Nagising si Isabel at tiningnan ang orasan. It's 6:30 in the morning. Ano naman kayang problema ng lalaking yun? Isabel, bubuksan mo ang pinto, sisirain ko. Kusot-kusot ng kanyang mga mata habang pumupunta ng pintuan si Isabel. Anong problema mo? Hoy, ang sabi ko anong problema mo? Asawa ko, pwede ka bang magroba? Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Saka napahawak bigla sa dibdib niya. Naka-nighties pala siya at walang suot na panloob. Talikod! Talikod! Hiyang-hiya na talaga siya. Huwag kang lilingon hanggat di ko sinasabi. Dagdag na sabi pa ni Isabel. Okay na. Maligo ka na at magbihis ka na maayos. May pupuntahan tayo. Magsasalita pa sana si Isabel pero umalis na kaagad ang asawa niya. Naligo at pagkatapos isinuot ang kanyang maxi dress. Slipper na may strap na mahaba. Hanggang sa kanyang binti ito nakatali. She's ready. Bumaba na sa sala si Isabel. Pero napakunot ang noo niya. Bakit wala siyang dalang bagahe? Asawa ko, nasaan ang bagahe mo? Ha?
Wala ka namang sinabi Akala ko lalabas lang tayo, mamamalengke. Mamamalengke ka ng ganyan ang suot mo? Pagpepiestahan ka ng mga lalaki doon. Saka hindi tayo pupunta sa palengke. Hala, bumalik ka sa kwarto mo at mag-impake. We are going to Siargao. Hindi naman kasi sinabi Di sana nakapag-impake muna ako. Kakainis ka talaga, Dante. Napilitang bumalik si Isabel sa kwarto niya. Maya-maya tapos na ito. Nadatna ng asawa niyang nakaupo sa sofa na nakadikwatro ang paa. Ready? Smell good, asawa ko. Bulong nito sa tenga ni Isabel. Asawa ko, halika na. Malilate na tayo sa flight natin. Nasa passenger seat ang mag-asawang nakaupo. Ihahatid sila ng driver ng daddy ni Dante. Tiningnan ni Dante ang asawa niya at umusod para mas magkatabi ito. Napansin niyo na agad ni Isabel at nakataas ang kilay na nakatingin kay Dante. Bumuga ng hangin si Isabel. Ilang araw tayo ron? 1 week. I'm not sure cause it depends on you, my wife. Baka kasi biglang magbago ang isip mo at umuwi sa Manila. Okay. Tamad na wika ni Isabel at humikab. You can sleep for a while. Come here. Maaga kasi niya itong ginising, kaya tiyak na inaantok pa si Isabel. Humilig si Isabel sa dibdib ni Dante at ipinikit ang kanyang mga mata. Iniyakap na niya ang kanyang kamay kay Isabel. Saka hinalikan sa buhok ang asawa niya. Napangiti si Dante. Sana lagi na lamang silang ganito. Tahimik at walang pagtatalo. Saka mas hinigpitan ang yakap kay Isabel.